Alden Richards abay nakatanggap ng reklamo dito po sa kanyang bagong venture. So pag-uusapan natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay. At ngayong araw, bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po munang magbasa ng ilan sa mga komento ninyo sa comment section patungkol po dun sa ating latest updates, dahil may mga nag-comments at nagbigay ng kanilang mga opinion patungkol po dito. So unahin natin si Mr. Regidor Katipon. Sabi niya, wag na ninyong ikumpara si Kayla kay Catherine. Naku, milya-milya ang layo. Wala po siya sa kategorya ni Catherine. Hello, nangangarap yata kayo ng gising. Baka mabangungot. Which is true, 'di ba? Parang hindi po ganun ka-fair kung i-compare natin si Catherine kay Miss Kayla Estrada. Sabi ni Mr. Renato Sayan, hindi man katakataka kung ikumpara ang mga utaw na fanay si Catherine at Kayla, dahil siguro si Kat yung pasta, si Kayla ang present. Pero pag kumparahin silang dalawa, I think malayo comparison nila in terms of beauty. Pero sila maganda, nagkataon lang na mas angat sa kasikatan ng isang Catherine Bernardo. Ayan, totoo naman, they are both beautiful at isa rin sa mga yun nga, dahil nga pas na nga din si Catherine, 'di ba? So ganoon naman talaga ang buhay kahit naman hindi artista 'di ba? Minsan nagkakaroon ng comparison between the two na which we cannot avoid, 'di ba? May mga chances talaga na ganoon, na may mga bagay tayong hinahanap dun sa present na wala sa past. Meron din naman mga bagay na meron sa present wala sa past, no? Parang vice versa lang, ganun. So, aside from that, sabi ni Miss Mirna Dalos, ay nako, basta kami Kat din, wala kaming pakialam sa mga bashers na yan. Basta si Kat ang paniniwalaan natin. Very true. Kasi alam mo, yung mga bashers talaga sila, no? At wala na talaga silang, wala silang pwedeng sabihing maganda. Kasi nga mga bashers po sila. Ang kanilang trabaho ay manira ng ibang tao at magkumpara ng magkumpara. Maghanap ng mali sa iba. Yun po ang mga bashers. At wala tayong aasahang magandang sasabihin nila dahil mga bashers nga sila. Kaya expect the unexpected, sabi nga, 'di ba? So salamat po sa inyong mga komento sa ating comment section sa pagbabahagi nito. At ngayong araw, pag-usapan natin ang isa sa mga good news na inilabas si Mr. Alden Richards, because for the longest time, inilabas niya pong preview ng kanya pong pinapagawang bahay, mansion niya sa Taguig. Dahil bukod dun sa mansions na meron po siya sa Laguna, meron din siya pinapagawa sa Taguig, which is yan yata yung kanyang magiging bahay dito sa Manila, kasi syempre layo ng Laguna, lagi siyang uuwi. Medyo pagod-paguran, 'di ba? Tas meron pa siyang condominium. May sarili pa siyang kondo. Parang sinasabi tuloy ng mga netizen, abay, handang-handa na talaga si Alden Richards para magpamilya. Handang-handa na siya na talagang lumagay sa tahimik dahil po sa mga paghahandang ginagawa ni Alden. Pero ito po ay preview pa lang. Di pa natin nakikita yung kabuuan at mukhang may swimming pool ito pong bahay ni Mr. Alden Richards, at lahat po yan ay galing sa puyat at pagod, ni Mr. Alden, sa lahat ng mga sacrifices, sa lahat ng mga heartaches na dinadanas niya sa bashers. Lahat po yan po yung naging bunga. Kaya deserve ni Alden Richards na pagpalain talaga, kasi 'di ba parang he's a good person, aside dun sa mga taong tinutulungan niya, aside dun sa foundation na pinag-aaral niya yung mga walang kapasidad para mag-aral, talagang binebless siya ng todo ng Lord. Kaya naman congratulations, ngayon palang excited na tayong lahat na magkaroon siya ng house tour sa nasabing mansion na kanyang pinapagawa sa Taguig. So, ngayon, eto na, aside sa good news of course, para bumalanse tayo, meron naman bad news. Dahil hindi pa man po nakakaisang buwan na inilaunch ang McDonald's nitong si Alden Richards,
ay nakakatanggap na po siya ng reklamo mula sa mga kumakain or mga customer niya doon. Sabi kasi dito, ang bagal ng servings, pumasok kami 5:30 AM kanina, na-serve 7:15 AM na, kulang pa. So, parang sinasabi nila na sobrang bagal daw ng servings dito. Maganda lang daw yung view, maganda lang yung place, maganda lang yung construction ng store or ng McDonald's branch na ito, pero yung service, poor. So, ganun po nila inilarawan ang bagong McDonald's branch na sa Santa Rosa, Laguna. No, kaya naman talagang ito pong reklamo na to ay nagba-viral ngayon dahil i-share po ito ng maraming mga netizen. Kasi gusto nga naman nila na makarating to sa management, lalo na kay Alden Richards. Kasi syempre, ang mapupulaan dyan, hindi naman yung McDonald's but Mr. Alden Richards itself. Of course, alam nyo po, hindi naman din to be fair, hindi naman po talaga hindi po talaga lahat makukuha mo yung expectation, 'di ba? Ng maganda, lagi pong may pangit diyan, lagi may negative at positive feedbacks. Pero if I were Alden Richards, i-arrest niya yung problema na 'yan. Tapos i-take niya yan as constructive criticism, 'di ba? Kasi yun talaga ang business meron talaga may matutuwa sa serbisyo, meron ding hindi. Pero parang napaka layo sa realidad. Baka sa mga panahon na yan, sobrang dami ng tao, kaya ganun na lang po yung kabagal yung service. Hindi siguro mabagal, but sa sobrang dami, hindi na nila ma-occupy ng mas mabilis sa dami ng mga orders, 'di ba? Ayan, sabi niya bagal ng servings, pumasok kami 5:30 AM kanina na 7:15 AM na, kulang pa i-hotcake, dami pila complainant. Improve your service, maganda nga building, pangit naman ang service. So, ganun ka DN yung ilan sa mga sinasabi ng mga netizen patungkol po dito sa kanyang McDonald's sa Santa Rosa, Laguna. I don't know kung ginagawa na po ng paraan or ginagawa na po ng actions ng management or ng mga dito po sa McDonald's na ito ng manager, kasi syempre mapupulaan po talaga sila dyan, lalo na si Alden Richards pa ang nagmamay-ari ng branch na yan, tapos po artista si Alden, 'di ba? So lahat ng reklamo kino-call out lagi nila si Alden kahit wala naman si Alden Richards doon po sa sitwasyon na yun. So yun po yung ilan sa mga reklamo dito po sa nasabing branch na ito. Talagang hindi mo talaga, sabi nga, you cannot please everyone, 'di ba? Hindi mo mapi-please ang lahat ng tao. Talagang meron silang sasabihan at meron silang reklamo. Kahit na marami pong mga good feedbacks naman sa nasabing place dahil nga very aesthetics ang place, tapos yung heritage, yung history niya, 'di ba? Na prevent yung pagkakasira nito at talagang na-maintain nila yung pagiging heritage niya. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!